Morning guys. Ayan, so meron kasi akong pinapanood na vlog. Kay ano to? Kay Michael RSK. So actually guys, pina-follow ko rin tong vlogger na to eh. Taga Toronto to eh. So nagulat lang ako kasi dun sa title niya. Ayan o. My 2021 Honda CR-V got stolen. So medyo nagulat ako. Kaya pinapanood ko siya ngayon. Papakita ko sa inyo guys yung screen dito no. Yung bali credit ko na lang din yung video na to kay Sir Michael no. So kukunin lang natin yung portion ng video niya. Kasi gusto ko rin i-share sa inyo to guys kasi para aware din sa atin ano, especially dito sa Canada. Talagang talamak din yung mga carnapping dito. So ito nga, pinapanood ko ngayon siya sa TV. So, bali ni-rewind ko na, no? Pinanood ko na to, mga half na ako na, pinanood eh. Ayan, no? So, yun yung CRV niya. Bagong-bago to, alam ko eh. 2021 ba model? Sabi niya. Oo, 2021 model yung Honda CRV niya. Ayan, yan si Sir Michael, guys. Good morning na ba? So I guess another day, so good morning na ulit. So based dun sa title nga ng video, no, yun yan, nangyari na ngayon kinatatakutan natin. Yan. So, nakakaano guys, no, actually, kinabahan din ako. Baga, syempre, may mga sasakyan tayo dito sa Canada. Hindi biro tong ganitong problema guys, no. Syempre, malaking problema talaga to. Kaya ayun, bali actually hindi ko pa natatapos tong video no kasi pinapanood ko pa lang siya talaga. Kaya sabi ko i-vlog ko nga para at least ma-share ko rin sa inyo yung nangyari nga sa kanya. So sa kapwa nating Pilipino tsaka kapwa nating vlogger no. Ayan, shoutout ulit sa iyo Sir Michael. Sana masolusyonan agad yung sasakyan nyo no kasi hindi talaga biro. Kung sa akin man mangyari yan talagang nako, hindi ko alam siguro gagawin ko. Kumbaga pero I hope na makuha mo agad siya, ma-recover mo siya. And tanong ko na lang din sana sir no kung wala bang yan, yung nakakonect sa telepono mo na GPS kung saan or pwede mong makita kung nasaan yung location ng sasakyan mo. Di ko lang sure na sa CRB. Kasi yung sa akin kasi guys, Santa Fe 2022 model siya. Nakikita ko kung nasaan yung location ng sasakyan ko. Kasi nga nare-remote ko siya, pwede ko siyang makita sa cellphone ko. Ayan, pakita ko sa inyo guys no. Isa rin sa kagandahan din talaga to guys ng feature ng Santa Fe na nakuha natin. Update pala yung apps ng Hyundai natin. So anyway, habang ina-update ko to, ayun nga, kwentuhan tayo. So medyo kinabahan ako talaga guys, totoo lang. Sobrang malas na nangyari sa kanya to kasi hindi biro to. Sabi nga kasi niyo, hindi biro tong nangyari na to sa kanya. Nakakagimbal o nakakagulat na balita to no. Yun nga guys no, try niyo panoorin yung vlog ni Michael RSK. Hanapin niyo lang sa Google or sa YouTube yan. Para malaman niyo yung pinakabuong story no kasi ako hindi ko pa talaga siya natatapos yung video, nasa kalahati pa lang ako, pinapanood ko. I think base doon sa kwento niya parang in-start niya raw muna ata yung sasakyan niya para mapainit nga yung makina. So paglabas niya raw ng bahay, yun, wala na yung sasakyan niya. Then chinek nila sa CCTV nga. Ayun, yung pinakita ko sa inyo kanina. So yun yung pinaka-intro niya eh. Ay nako. Kaya yun nga guys no, doble ingat din talaga tayo or hanggat maaari secure natin yung mga especially property yan eh, diba? Property yan eh, sa atin yan eh. Kaya ako talaga guys, yun nga, nag-order ako sa Amazon ng IP camera dito sa labas ko. Although kapag nanakaw talaga, hindi natin pero at least makita natin kung ano yung nangyari no. Kasi meron akong IP camera guys dito nga sa gilid, dito lang sa loob ng bahay namin, nakatutok lang doon sa labas. Pero hindi siya enough para makita talaga yung mukha. Kaya bala ko talaga or bumili nga ako sa Amazon, nag-order na ako ng IP camera na ilalagay ko dun sa labas, dun sa may ilaw ko guys, kung napapansin yung kinabit nating solar no, dun ko rin siya banda ilalagay para at least nakafocus talaga siya dun sa garahe. Para damay na rin yung mga kasama natin dito sa
sa bahay. Ayan, so update ko muna siya guys. Then pakita ko nga sa inyo no, kung paano nangyayari yung aking GPS dito sa cellphone ko. Kaya isa rin sa kagandahan talaga yun. Kaya yun nga guys, no, anyway, balik tayo dun sa IP camera. No. Yun nga, nag-order na ako ng IP camera natin sa Amazon. Mura lang naman guys, wala pa $60 ata yun. Solar na rin siya. Para at least hindi na ako gagawa ng cable papunta dun sa paglalagyan ko. At least yun, naka-solar na lang siya. Motion lang naman siya. Mas may na-detect siya na gumalaw, saka lang siya magre-record. So yun yung gusto ko doon. Tapos aywan. Nagulat talaga ako dito guys sa story niya na to. Hindi ko nga napansin yung pangalan ni Sir Michael. Kasi nga tinignan ko lang yung title. Kaya inopen ko siya. Tapos yun nga, napa-research na rin ako guys. Ayan. So ito guys, no, ito yung sa akin. So ito yung apps ng nung Santa Fe ko. So dito sa akin, pwede kong ma-locate at saka pwede kong ma-check kung naka-andar ba yung sakyan ko or naka-off, kung naka-close yung mga hood, parking brake, yan, door, window, trunk. So okay naman siya lahat, no. Tapos dito, meron akong GPS dito, or locate vehicle. Ayan. So makikita ko kung nasaan ngayon yung sasakyan ko, no. So yan, ito yung sa amin. So, check lang natin kung nasaan nakapark yung sasakyan ko. Even nung nasa Pilipinas ako guys, di ba nga umuwi tayo ng Pilipinas, nakipark muna ako kay Jason, yung kaibigan namin. Ayan, so minsan kasi pinapaandar ko siya kahit nasa Pilipinas ako. Kasi nga that time malamig. So every night, pinapaandar ko siya. Ano naman siya, automatic 10 minutes lang naman siya guys sa andar. Para at least yung oil ko ay hindi ma-stock up. So yun yung reason din kaya ako pinapaandar yung sasakyan ko kahit nasa Pilipinas ako. So yun yung kagandahan ng yung Santa Fe na nakuha natin. Kaya yun nga, tanong ko na lang din nga sana kay Sir Michael na wala bang apps dun sa sa Honda CR-V niya para at least ma-detect, di ba, kung or malolocate yung location nung sasakyan niya kung nasaan na. Kaya yun guys, napa-research tayo dito sa Google. Tinignan ko kung ano-ano ba yung yung mga common na nakakarnap dito sa sa Canada, especially sa Ontario. So chinek ko siya sa Ontario. Ito guys yung lumabas, Top 10 most stolen vehicles of 2022. So unang-una guys dito nakalagay si RV. Ayan, unang-una sa listahan si RV. CR-V, Lexus, Dodge Ram, Toyota Highlander, Land Rover, Ford 150, Jeep, Wrangler, Honda Civic, Acura. Ayan. So yan yung top 10 guys. Ayan. So nag-research talaga ako kasi nga actually nabalitaan ko na rin tong yung Honda CR-V na yan guys dati pa. Nung time na nagse-search ako ng sasakyan, nabanggit na rin sa akin ni Julius siya na yun nga daw, pag CR-V medyo takaw, carnap nga daw yan kasi parang madali siyang ma-hack. Kasi nga 'di ba mga na tayo keyless na tayo So merong silang ginagawa diyan guys na device na para makopy niya yung ng susian natin kahit nasa loob or kahit hindi nila hawak. So may ginagawa silang ganun May napanood din ako nun sa YouTube dati. Kasi nga nung time na nagre-research tayo, nabanggit nga ni Julius. So nag-research din ako nun kung paano nila ginagawa. And then meron din nag-comment sa atin na bili daw ako sa Amazon na parang yung wallet siya guys, no? Na ilalagay mo doon yung keyless natin or yung susian natin. Tapos mabablock niya yung signal, parang ganun. So actually hindi pa nga ako nakakabili nun pero dahil sa napanood ko na to na vlog, baka kailangan kong bumili nun kasi iwas raw yun hindi ko alam kung ano yung ginagawa nila na parang kinakopy nila yung ng susi mo or yung signal ng susi mo. Kasi di ba guys, no, pagka keyless kasi yung sasakyan natin, di ba, nasa bulsa lang natin yan. Once na lumapit tayo sa sasakyan, pipindutin lang natin yung sa door, yung pindutan niya doon yung sa handle niya, mabubuksan natin siya, di ba?
So, pero pag hindi mo hawak yun, or kung hindi nakadikit sa'yo yung susian na yun, kunyari, naiiwan ko sa sakyan, yung susian dito sa bahay, tapos pumunta ako sa sakyan ko, dami ko naman, may kukunin tayo, hindi ko hawak yung susi. Kahit pindutin ko yung button na yun, hindi siya mag-open. Kailangan, dala mo talaga yung susian na yun. So, yun yung problema din ng mga keyless guys, no? So, madali siyang na-hack. Kaya nga, nung time na nag-research ako, before pa, hindi pa nangyayari itong video na to, kasi nga, naghahanap tayo ng sasakyan nun, kinonsider ko lahat ng mga brand. Kasi actually guys, CRV, magandang brand yan, magandang model yan ng sasakyan. Pero, nag-research nga ako nun, yun nga, isa sa mga, ano dito guys, madali kunin or madali nakawin is yung Honda CRV. Which is, ito na nga nangyari na nga kay Sir Michael. Kaya ngayon, yan, gusto ko rin pakita sa inyo, sinearch ko rin siya ulit sa Google. So yan, nakita nyo naman guys, no? Top 1 yung CRV. 2020 nga nakalagay dito, 2020 Honda CRV. Yan. So, nako. Sana na lang, no? Sana na lang talaga guys, makuha ni, ano yun, mabawi ni Sir. Ako, hindi ko pa na-experience nan, pero wag naman sana mangyari sa atin guys, no? Dahil nakailang ano na rin ako guys, no? Nakailang malas na rin dito sa sasakyan na hindi lang tong ano ko, kasi nga 'di ba muntik nang basag yung salamin. Tapos yung sa Dodge natin, na nakawa naman ako ng salamin. Ayoko naman mangyari itong ganitong carnap, no? Nako. Nagbabayad tayo ng monthly, tapos wala na yung sasakyan natin. Yan. So yun kagandahan dito guys sa Santa Fe ko. Na nalulocate ko siya, na-start ko siya, na ilalak ko siya, magno-notify siya sa akin kapag naiwan kong bukas yung pinto. Ay nako. So guys, no, yun nga no, yun, mamaya after ko mag-vlog, itutuloy ko yung papanood dito kay Sir Michael. Nakakaawa din talaga. 4 hours ago lang niya na ano to guys, so na-upload. Ayan guys, panoorin nyo para at least maging aware din tayo sa nangyayari dito. Especially yung mga naka Honda CRV dyan. Tapos yung mga nabanggit ko no, na mga top 10 na madaling manakaw dito sa Canada. Yeah, make sure guys na ano, i-secure natin yung sasakyan natin. Kung kinakailangan maglagay tayo ng mga IP camera, CCTV camera, lagay tayo para at least nakikita natin kung ano yung nangyayari. Although wala tayong magagawa kasi kung makukuha at makukuha man, pero at least no, may ipapakita tayo sa mga pulis, may sasabi natin na ito yung nangyari. Kaya nako, sana dumating na nga yung ano ko, yung IP camera ko, kasi ilalagay ko talaga yun doon, baala ko talaga. Kasi nga una guys, diba, naglagay na tayo ng ilaw doon kasi ayoko na mangyari. Tsaka pag umuwi ako guys sa gabi, madilim, dyan ako dumadaan sa likod, dyan ako nagpa-park, at least maliwanag na siya. Ayoko naman ilagay dito sa harapan kasi nga ayoko din na mamaya, diba, marami nagdumadaang sasakyan, di natin masabi yung disgrasya, mamaya masagi, diba. Na-experience ko na yan guys sa Pilipinas, yung sasakyan ko na Ford, nakapark lang yun guys, no, binangga sa likod, kainom. So although wala naman tayong binayaran kasi may insurance naman kami ni Emma that time, pero hassle, 3 weeks sa akin nawala yun. Kumbaga hindi ko siya nagamit, hindi naman katulad to ng Canada na pagka pwede nilang palitan muna, papahiramin ka ng sasakyan. Doon hindi, di ba? So tiyaga ako noon guys, commute ako, nanghiram ako ng motor para at least yun nga, sa bahay tapos sa shop, kasi medyo malayo pa dati yung bahay namin doon sa shop. So minumotor ko siya or nag-grab ako, ganyan. So minsan nag-angkas pa nga ako guys sa motor para makapunta ako doon sa shop. Pero yun nga, hassle din talaga. Kaya nako, sana maano to ni Sir Michael talaga. Yun no, yun Sir Michael no, pasensya na medyo ginamit ko yung video mo. Yeah, i-credit ko na lang sa iyo yung video na yun. At syempre baka ma-copyright tayo no. Ayan, so yun guys no, so panoorin niyo yun guys, ilalagay ko rin sa dito sa screen natin yung channel ni Sir Michael para at least malaman natin yung buong story, kung paano ba nangyari, ano bang gagawin niya, next step, no? Kasi hindi ko pa talaga guys natatapos yung video, kaya panoorin nyo na lang din guys para at least magka-idea kayo. Ay nako talaga, nakakaawa. So sana sa mga ilang araw makuha ni Sir Michael or mabawi ni Sir Michael yung sasakyan niya. Iniisip ko talaga paano nila ginagawa yung ganun ano.
meron talaga silang device. Alam, basta may napanood ako sa YouTube noon guys, para silang may hawak na device na parang may plate. Alam mo yung parang satellite style, na pero maliit lang siya, bilog na maliit lang siya, na parang hinahanap niya yung yung signal nung keypad niya. Hinahanap niya yun guys. Tapos once na detect niya yun, automatic magbubukas yung sasakyan. Ang galing, sobrang galing. Tapos ang pagkakaalam ko rin dyan guys, parang dinadala nila sa ibang bansa or sa ibang lugar, para tapos papalitan na lang ng chassis number, mga ganyan. Alam niyo na ngayon guys, lahat imposible na lahat kayang gawin talaga. Kaya ingat talaga tayo guys, ingat tayo. Nako. Ayan, so yun guys, tapusin ko muna tong video na to. Guys, habol ko na lang din pala kasi nga habang pinapanood ko siya, diba may nabanggit ako sa inyo na parang siya, wallet na ilalagay mo yung keypad natin doon para mawala yung detect, para hindi ma-detect. Pero yung pala dito kay Sir Michael, meron pala siyang ganun, parang binigay daw ata sa kanya ng Honda na anti-theft nga na yan. So ilalagay niya lang yung keypad dun sa box na yon para nga yung signal, para hindi ma-detect. Pero na-detect pa rin pala. Ayan guys, pa-play ko sa inyo Ito yung binigay nila sa akin. Sabi nila sa akin, every time na nandito ako sa bahay, itago ko lang daw dito sa box na to yung fob key, yung susi, which is ito, tsaka ito, para daw hindi raw ma-detect na magnanakaw. Kasi before ata, ang sistema, ang nangyayari is, para meron silang device na ginagamit para ma-detect yung signal from this key fob, para mabuksan nila yung sasakyan and mabuksan nila yung makina ng sasakyan. Pero ngayon, it seems na hindi effective tong box na to, kasi yun nga, nanakaw pa rin yung kotse natin kahit na nandito sa loob yung susi the whole time. And na-realize ko nga na meron nga akong ganitong subscription sa Honda. So binasa ko lang tong yung theft recovery process nila, and ni-report ko nga sa Honda. And may manghinigan lang sila ng details, like ano yung plate number, Ayan, so yun guys, narinig nyo naman or napanood nyo naman yung sinabi ni Sir Michael, so useless din pala yung ganon. So bala ko pa namang umorder sana sa Amazon ngayon, pero siguro depende rin talaga guys sa model at saka sa brand ng sasakyan, siguro sa iba siguro effective yung ganon, pero sa kanya kasi guys, hindi wala daw silbi, parang ganon yung nangyari, kasi nanakaw pa rin, di ba? So ayan guys, so tutuloy ko na lang muna ulit yung papanood ko, ayan. Sarili ko na ganito talaga dito, and for those of you na merong wisdom na gusto i-share sa akin, please feel free na. Ayan, so yun guys, bali natapos na natin yung video. Ayan, so good news din pala guys, na-recover na rin naman pala yung sasakyan niya. And ayan, syempre under investigation pa rin yun guys, ng mga police. Tapos sabi nga ni Sir Michael dito, parang at mga 1 week pa raw niya ata bago maibalik sa kanya yung sasakyan, kasi i-check pa rin daw ata ng dealership niya kung may mga tampering or may mga damages dun sa sasakyan niya, and para bago ibigay sa kanya, kasi mamaya may ginawang kalokohan, di ba? May niluwagan yung gulong or kung ano man. Kaya at least i-check daw muna ng dealership para at least wala maging problema, para pag binalik sa kanya, okay na siya. Ayan. So yun, good thing na rin pala, at least na-recover agad, kasi sabi pa nga ni Sir Michael dito, sabi daw ng pulis sa kanya na na-recover agad ng mas maaga, kasi kung hindi raw, parang based dito sa kwento niya, kasi na-recover guys sa parking daw ata ng isang warehouse. Ang ginagawa daw ata ng iba na mga nagka-carnap is merong kukuha doon ng mga malalaking trailer or malalaking truck na ipapasok doon sa container, tapos dadali na kung saang bansa, gaya na sinabi ko sa inyo kanina, dinadala minsan daw sa Africa, sa marami, may mga binanggit pa siyang hindi ko na matandaan, basta ang naalala ko lang Africa. So ganun yung mga nangyayari dito guys sa Canada. Kaya siguro talaga dito guys, yung aral na lang din dito, gaya nga sabi ni Sir Michael, na at least na-experience niyo yung ganung bagay,
alam niya na yung alam niya na yung gagawin niya sa susunod. Ngayon, sa naiisip ko, bibili na rin ako nung sa Manubela, yung lock, no? Nakita ko na rin sa Amazon yung dati. Pero yung doon sa wallet na sinasabi ko sa inyo, or yung sa pinakita ni Sir Michael kanina na box na anti-theft, parang useless nga daw sa kanya, hindi rin daw gumana. Kasi nga siguro, high-tech na yung ginamit na device ngayon, siguro para sa akin guys, ang bibili ko na lang sa Amazon yung pinaka-lock dun sa Manubela. Para at least hindi magagalaw. Kung sirain niya man siguro yun, kailangan niyang pukpukin or So, maririnig naman siguro natin yun kapag na yung mga ginagawa nila. At least yun, naka-lock yung Manubela natin. Hindi agad basta-basta nila makukuha. Mabuksan man nila yung sasakyan, so meron pa silang tatanggalin na isang bagay. So yun yung ko siguro, yun yung naisip ko ngayon. Bibili na lang ako nung lock. Kasi ayoko ma-experience ng ganitong bagay, no. Ayoko ma-experience ng ganitong problema. Kasi ako pagdating sa problema, medyo mahina talaga ako. Weak ako diyan eh. Yan ang weakness ko eh. Pagdating sa problema halos hindi mo makausap. Isip ako ng isip, ganun ako talaga guys. Basta yun guys, no, sa mga subscribers natin dyan, mas siguro mas ingatan natin sa sasakyan natin, mas bilhan pa natin ng kung ano man yung pwede nating bilhin sa Amazon na para ma-secure natin yung sasakyan natin. Okay, so yun guys, no, maraming salamat syempre kay Sir Michael, at syempre dagdag sa atin to, no, kaalaman, especially dito sa Canada, yan, Ontario, kahit saan yan guys, meron mga carnapping na nangyayari. Kaya syempre, yun nga, thank you pa rin kay Sir Michael talaga. At least na-share niya yung mga ganyang pangyayari. At least tayo mga subscribers guys na alam na natin yung gagawin natin para mas ingatan yung sasakyan natin. Okay? So yun guys, no, dito ko natatapusin tong vlog natin. And guys, basta panoorin niyo yung buong video ni Sir Michael. Ilalagay ko dito sa description natin or dito sa screen natin yung channel niya para mapanood niyo siya ng buo guys, no, kasi hindi ko talaga siya makwento sa inyo ng exact na pangyayari, no. Kaya mas maganda panoorin niyo yung video niya. Alright, so hanggang dito na lang guys. See you on the next one. Peace.